na lang itinuro sa atin ng ating Panginoon. Sumainyo ang kapayapaan. Papuri at pasasalamat ay sa iyo. Kay buti ng Ama, kay dakila niya, wagas at tapat ang pag-ibig niya. Hiwaga at himala ang taglay niya. Kapangyarihay walang kupas noon ngayon at kailanman. Ang sinumang anak niya ay kilalang lubos niya. Halina kayo't damhin ang kalooban niya at pag-ariang lubos kayo at matutunan kung anong layunin at adhikain niya. Upang gayon, kung papaano niyo makakanta nito, kayo rin mismo makapagsasabing, o kay buti mo, Ama ko. Ang may pandinig ay nakarinig. Mula sa mga gawa ng mga apostol. Pinagpala ng Diyos si Esteban at pinuspos ng kapangyarihan. Ano pat, gumawa siya ng maraming himala at kababalaghan sa harapan ng madla. Nakipagtalo sa kanya ang ilang kasapi sa sinagoga ng mga pinalaya na binubuo ng mga Hudyong taga-Sirene, taga-Alejandria, taga-Cilicia, at taga-Asya. Ngunit wala silang magawa sa karunungan ni Esteban na kaloob ng Espiritu. Kaya't lihim nilang sinulsulan ang ilang lalaki na magsabi ng ganito, "Narinig naming nilalait niya si Moises at ang Diyos. Sa gayoy naudyo kanilang magalit kay Esteban ang mga tao, ang matatanda ng bayan at ang mga eskriba. Siya'y sinunggaban nila at iniharap sa Sanhedrin at nagharap sila ng mga bulaang saksi laban kay Esteban.
Ang taong ito, wika nila, ay walang tigil ng pagsasalita laban sa banal na templo at sa kautusan ni Moises. Narinig namin sinasabi niya na ang templo ay gigibain nitong Jesus na taga Nazaret at papalitan ng mga kaugaliang ipinamana sa atin ni Moises. Tinitigan si Esteban ang lahat ng nakaupo sa Sanhedrin at nakita nila na ang kanyang mukhay parang mukha ng anghel. Ganyan nga kahiwaga ang Ama. Subalit anuman ang taglay ng tao, ang mga hindi nagtataglay, hindi maunawaan ang ginagawa nila. Hindi na ito naiba sa panahon ngayon, sapagkat noon pa man ganyan na ang tao sa mundo. Ang pagkakaiba nga lamang, noon ang espiritu ng tao ay hindi palaganap sa mga tao. Subalit ngayon, bata at matanda, may pandama na, may pagkilala pa. At ang bawat nagmimiting kilalanin pa siya, natututunan nila kung anong hiwag at himalang taglay ng Ama. Kaya naman pinatututuhanan ng Ama, iba ang kapangyarihan niya at iba ang kapangyarihan ng tao. Iba ang taglay ng espiritu at iba ang taglay ng katawan, ng laman. Sa makatwid, mga minamahal ko, kaya nagpupuyos ang damdamin ng mga tao kung walang pangunawa ito. Kaya nagagalit ang mga tao sapagkat ang pinaiiral nila at nananaig ay pagkatao. Kung magkagayon at tunay na kilala ng tao ang Ama, bakit hindi magnilay sa oras na ito? Nananaig ba ang Diyos sa buhay mo? Huwag mong panaigin ang sariling isip mo. Tinanggap mo ba ang Ama sa buhay mo? Panahanin mo sa puso mo siya. Upang kung paghihirap ng loob ang dinadanas mo, mapaluwag niya ito. At kung pinahihirapan ka ng budhi mo, makalaya ka. Sapagkat ang bawat araw ay kasiyasiyang dulot niya upang tamuhin at kamta ng tao ang ligaya at kasiyahan ng buhay nila. Hindi mapatag ka ba? Ano ang dahilan? Ang kapayapaan ay ang Ama. Ang kasiyahan ay siya. Sapagkat kung siya nga mismo ang naghahari sa bawat isa, walang hindi papayapang anak siya at walang hindi liligaya ang puso nila. Kaya't halina mga minamahal ko, matigib kayo ng paniniwalang may Diyos kayo at ang paniniwala niyong may Diyos kayo, tigibin niyo rin ang pagtanggap ang puso niyo at mapatotohanang kayo'y anak niya at pakita niyong kilala niyo nga siya. Sapagkat tulad nitong si Esteban, may nagagawa ang Ama na di gagawin ng tao. Subalit upang mapatotohanang siya mismo ang sumasa kanya sa pamamagitan ng Espiritu niya, may napasilay sa mukha niya. Kayo, anuman ang ayaw ng kapwa niyo sa inyo, kung ang Ama ang gumugusto sa inyo, anong laban ng kapwa niyo sa Espiritong di nila nakikita? Kaya, kung ang Espiritu ang tinataglay nyo, patuloy pa rin umasam kayo. Patuloy pa rin lumaban kayo, sapagkat kailan may di nagpapabaya ang Ama sa mabuting layunin na tinatanggap ng mga anak niyang pinagsusumakitan upang ito'y tupdin. Kung magkagayon at kilala ng tao ang Ama, pakikita ng Ama, siya nga at wala nang iba na may magagawa at may gagawin sa bawat isa. Halina, halina, halina mga mahal ko, manimdim ay huwag gawin nyo sapagkat di sa Ama ito. Subalit magpakatapang kayo, ayon sa Kanya ang gawin nyo at kailan may di pababayaan kayo. Habang ang aral at atas niya ang tinutupad nyo, ang kapangyarihan naman niya ang tataglayin ninyo. Sapagkat ang may pandinig ay nakaririnig, ang may mata ay nagliliwanag. Walang atas na tao ang nag-atas, subalit lahat ng utos nagmula sa tao ito. Kung nakabubuti, ang mabuting Ama ang may layon na pagpatupad at ang tumutupad ay ang mga gumugusto
para kilalanin at ipakita ang tunay na ama nila. Subalit, kung tunay na ama ang nagahari, patunayan at pakilala ang gawa ng bawat isa. At patutunayan at pakikilala ng ama, siya nga mismo ang pinagaharian ay ang katawan nyo. Sapagkat kailanman, hindi kayo makagagawa at makatutupad ng ganang inyo lamang kung kabanalan ang tinutupad ninyo. Sapagkat ang gawa ng Espiritu ay di gawa ng tao. Kaya't ang magagawa ng Ama ay nagagawa ng anak at ang bawat tumanggap, Espiritu nila ang gumaganap. Hasyara kaya. Halaya karamaneya karamaneya. Nekaramaneya hanang. Nekaramaneya hanang. Nekaramaneya hanang. Ang nagsisikap sa sanlibutan na gawain, katauhan ng nangingibabaw. Subalit ang pinagsusumikapan ay kabutihan at pakikipagtotohanan sa Ama, ang Espiritu niya ang nag-uumaglas at nagpupumiglas, tumupad at magganap ang para sa Ama. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekaramaneyahanam, nekaramaneyahanam, nekaramaneyahanam. Kaya't katatakhan ng kapwa-tao, yaong hindi maunawa ang gawa ng tao, nakaiba't nagagawa ay hindi tulad ng kanila. Kaya nga't ang wikang maliwanag, kung kilala nyo lamang ang lahat na ginawa ng Ama, at siya mismo ang tinanggap nyo mga anak niya, hindi na kayo mamamangha at di na kayo magtataka, sapagkat batid nyo, walang di matutupad siya. Sapagkat batid nyo, kapangyarihay, isa lamang ang tutupad at gaganap. Yaon na nga siya na tinanggap ng bawat isa, kaya't napapakilala ang mga gawa niyang kaiba. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekaramaneyahanam, nekaramaneyahanam, nekaramaneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Kung tunay nga lamang maunawaan ng tao ang kalooban ng Ama at ang bawat mag-aaral sa banal na aklat na ito ay tunay na may pangunawa at susunod lamang, mapapatotohanan ng Ama, wala ngang hindi mapangyayari siya. Buhay ba ang Diyos? Kumusta ka na Ron? Dumiretso ka nga anak ng upo. Yan. At ang ulo mo nga iganyan mo. Ayan. Gumanon ka nga ng kaunti pa. Para ka nagpapapicture. Sasabihin ng cameraman, kiling mo pa eka ng konti. Oo. Medyo idiretso mo eka at iyuko ng konti. Ayan. Medyo kiling pa ng konti patungong kaliwa mo. Ayan. Ayan, natama rin. Buhay bang Ama? Sige. Sa pagpapicture o pagpapakuha ng ID, iba-iba ang suot na sinasabi. O, pang Amerika eka, eto. O, pang Japan eka. Pang ordinaryo sa Pilipinas eka. Ganyan lang eka. O, kilos Pilipino. Ayan. O, kilos Hapon. Buhay ba ang Ama? Kailangan ganyan ang buhay mo, anak. Huwag mong dinidibdib ang buhay. Kayong mga may kapansanan, kayong mga may diferensyang tinatawag o karamdaman, huwag ninyong dinidibdib ang buhay. Ang problema ng tao, nawawala na nga sa ulirat yung kanyang pamilya, sigaw-sigawan pat batok-batokan, kay inam. Mapapatino mo ba yan? I-reverse psychology mo. Baligtarin nyo ang pakikitungo.
kung dating palasigaw ka, at dating pupukpukin mo pa, nang makita mong naiba, ikaw na may pangunawang sinasabing nakakaunawa, ikaw ang mag-isip kung ano ang mapapabala mo para ang kapwa mo'y makaunawa sa'yo. Kaya lang, may mga taong sasabi kay butit mabait. Subalit, ang ugali naman, siyang pinasisigit, pinaiiral. Sumunod ka, eka. Hindi na nga naunawaan ng pinasusunod niya, pasunod pa eka siya ng pasunod. Military daw ako. Hindi pwede yan. Gapang, gapang naman. Tindig, tindig naman. Hanggang sa sumuko ang isip, hindi na kayanan ang ginagawa. Tandaan ninyo, maki naman hindi pare-parehas ang tibay. Utak man hindi pare-parehas ang tatag. Kaya, kung kayo dumanas sa magulang ninyo ng panahong bata kayo, na pinaluluhod kayo sa asin, nakaluluhod kayo. Pinaluluhod kayo sa munggoy, nakaluluhod kayo. Susuriin nyo yung anak ninyo kung kayang gawin yung ginawa sa inyo. Subalit, marami ang dumudulog, marami ang humihingi ng tulong, at sasabihin, ang anak ko po ay ganito at ganyan. Kapag sinabi sa magulang ito ang gawin at ganyan, naku, eka, matigas talaga eka ang ulo ng anak ko. Alam mo palang matigas. Di ikaw ang magpalambot. Ano ba ang ibig kong sabihin? Ang ama, iniba niya ang bagong silang sa laman at iniba niya ang bagong silang sa espiritu niya. Kapag bagong silang ka sa pagkatao mo, sanggol ka't musmos, wala kang kamuwangan. Kaya hindi ka naman niya pakakainin, kundi pasususuhin ka niya muna. At kapag naisilang ka na sa espiritu, iba na ang tinutukoy niya at pinakakain niya sa'yo. Sa madaling salita, magkakawangis ba at dapat bang magkaparehas ang ginagawa ng isang normal na pagkatao at nasa isang sinilang na sa espiritu ng amang sinasabing taglay nila? Dapat magkaiba ito. Sapagkat ang nakaunawa, nabuksan na. Ang wala pa, bubuksan pa lang. Kaya ikaw na may pangunawa, kung ano ang pinaunawa ng Ama sa'yo, ipapaunawa mo rin sa kapwa mo. At kung paano binata ka ng Ama, gayon din ang gagawin mong pagbabata para may makuha kang magliwanag na anak ng Ama. At hindi persahan, kundi pagmamahal ang ginagawad. Kaya naman ang mga anak ng Ama na nakadama sa pag-ibig niya at pagmamahal na dinulot niya, naunawaan nila, gayon pala ang pag-ibig ng Ama. Kaya ano ngayon ang dapat ninyong gawin, kayong ang sabi nasa liwanag at nagliwanag? Hindi ba't ipakita nyo ang liwanag na taglay nyo? At hindi yaong may liwanag kayo't dilim pa rin ang nangunguna ayon sa ginagawa nyo, kaya naisa sa larawang nasa dilim kayo. Mga mahal, iba ang dilim, iba ang liwanag, iba ang mabuti, iba ang masama, iba ang tama, iba ang mali. Subalit kung magkakapares lamang na nakikita sa naka-espiritu at hindi naka-espiritu, ano ang naiba? Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kaya nga, ginagawang isang tunay na halimbawa ang pakikiisa at nakiisa sa Espiritu ng Ama sa mga hindi pa. At hindi sila ginagamit yung wala pa. Bagkus ang ginagamit yung mayroon na. Nahambing sa isang bagay, kung ito'y bagay na matibay at matatag, ito ang laging pinagagamit kapag mabigat. Halimbawa, sa upuan. Alam mong marupok ang upuan ito.
at kawayan lamang, ito'y nara. May bisita ka, ang mataba mong bisita ay pinaupo mo sa kawayan. At ang payat ay pinaupo mo sa nara. Nang lumagapak at bumagsak, nagalit ka pa. Sinabi mo, aba, ba't mo nawasak yan? Katagal ko na ang upuan yan. Sino may kasalanan? Di sana man lang, kahit na hindi mo pinabatid, oy, para masaktan lang, sasabihin mo pang mataba ka, ganito na lang wika mo. Mahal na kapatid ko, dito ka maupo at siya'y diyan. Hindi siya magagalit dahil wala kang sasabing iba, kundi iaayon mo ang maganda't mainam na pananalita na wala siyang iisiping para mo siyang hinahamak at mataba siya. Subalit, kailan kaya maunawa ng taong mabuting talinghaga? Ang tao'y iba. Alam niya nang ang pangit, sinasabi pang pangit. Alam niya ng pango, sasabihin pang pango. Alam niya ng masama, pagsisigawan pang masama. Pag lumaban at umaldagang masama sa kanya, nagagalit naman siya. O tao, ang wika ng Ama, ang masama'y pinabubuti ko muna. At pinababatid ko ang marapat kamti nito upang sa pandangan niya't nagising sa katotohanan ko, maunawa niya na kung ano layon ko. Ano baga ang ibig kong ituran sa oras na ito? Ganyan nga kung magmahal ang Ama. Kaya't kung tunay ngang kikilala at nakakakilalang bawat anak niya, sino nga o tao ang di makadarama sa pag-ibig na totoo, sa wagas na handog niya, sa tapat na alay niya, upang mawawaan kung anong layon ng mundo at kung anong layon ng Espiritu. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Iba ang pamantayan ng Ama sa tao. May taong kung sino ang matalinong anak niya siyang minamahal niya. At kung sino ang kanyang anak na aang-angang wika niyang bobo, walang kwenta sa kanya. Ang Ama'y kaiba. Kung sino yung anak niyang walang alam, siyang patuloy niyang sinisidlan upang makaunawang tuwiran. Kung sino ang anak niyang mahina, na sa kanya'y lumalapit at dumadaing, kanyang napalalakas man din niyaan. Halina kayo, mga minamahal ko, kung tunay na nababatin niyong Ama'y mabuti, kilalanin niyo ang mga aral niyang totoo at ang isip niyo'y kanyang mapagbabago. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Ano bang laban ng isang mahirap sa isang mayaman? Anong laban ng isang bulag sa isang maliwanag ang mata? Anong laban ng isang may kakayahan sa walang kaya? Sa makatwid, inaangko pa ng Ama ng kanya-kanyang mga anak niya at di niya pinupersa ang bawat isa. Kaya alam niyang tukuyin kung anong nararapat niyang sabihin sa bawat kaharap niya upang ito'y magising. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Alalaumbaga, pagkain man at iisang bibig ang susubuan upang ngumuya ang mga ngipin na taglay ay bagang. Hindi pare-parehas ang panlasa ng bawat bibig. Sa makatwid, may kanya-kanyang panlasang ibinigay ang Ama, subalit, iisang damdamin ang dapat na manahan sa kanila. Sapagkat iisang kaloob niya ang layon at nasa niyang mangibabaw sa lahat. Ang pag-ibig na matapat upang ang isang pusong taglay maghari ay yaong kanyang pagmamahala. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaumbaga, sa ginagamit man sa mga may karamdaman, iba't iba rin ang pagkakalagyan, ang mga kinalalagyan at pagkakagawa niyan. Kung magkagayon,
Ang aral at salita, iba man ang pagbibigkas, iba't iba man ang pag-aaral, subalit iisang kalalagyan naman ang dapat patunguhan, isip na magninilay at magbubulay, pusong dadama at makadarama, sa iisang katawan na inuugnay at taglay, ng isang buhay na pahiram at wala ng kapalit ito, kaya't ang layon at nasa ng Ama, lahat ng anak niyang nabuhay sa mundo, ang isang layunin at atas niya, ang maganap at tupdin ng makilalang lubos siya. Ang sambahin sa katotohanan at damhin ang kanyang pagmamahal. Sa isang layunin at atas lamang, kung tao'y tatanggap sa Espiritong Banal, lahat ng ito makakamtan ng bawat anak niya. Nek karamaneyahanam, nek karamaneyahanam, nek karamaneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sa gawain ito, pinagsasama-sama yung may pangunawa at wala pa. Subalit, may pangunawa man at wala, kung isang damdamin ang taglay ninyo sa pagtungo nyo rito, kapag kumilos ang pandaman nyo, wala man kayong pangunawa at pasisibulin ang pandamat niya unang mabubuhay, sa bandang huli, maunawaan nyo rin kung anong tinutukoy ng Diyos na totoo. Kaya ang nais niya, sa isang kaloob ko, makapanahan kayo tao, espiritu ng katotohanan, matanggap nyo sa ibabaw ng mundo. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamaneyahanam, nek karamaneyahanam, nek karamaneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Pag matalino ka sa pag-aaral, madali mong maunawaan yung tinuturo ng guro mo. Subalit sa larangan ng espiritual na pamumuhay at espiritu ng karunungan, kahit isa kang mangmang, kapag tinatanggap mo ang Diyos at kinikilala mo siya, ang salita niya ay mauunawaan mo. Buhay ba ang Diyos? Sapagkat alam mo ang bawat salita na banal ay siya lamang ang pagmumulan. Iba't iba mang bibig ang kanyang pinagluluwal, ngunit walang taong pagpapakanal ang layunin na hindi matututo ng mga salita niya. At wala naman din tao na ang mundo at pangsanlibutan ng layunin niya na maunawaan niya mga salita niya. Buhay ba ang Diyos? Kaya, kumusta ka na? Nakatulog ka ba? Dapat mamayang gabi mahimbing na. Ano? May insomniang tinatawag, yung hindi makatulog. Subalit iba yun kaysa sa nervous breakdown. Buhay ba ang Diyos? Subalit kung susuriin mo, isa rin ang pinagmulan ng mga yan. Nervous breakdown at insomnia. Kapag na-over ka, overuse yung utak mo sa kakaisip ng ganito, 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 ganito. Nasanay yung mata mo na hindi ka natutulog ng ganyan. At kapag lumilipas na yung antok mo, hindi ka, lagi mong ginagawa, hindi mo tinutulog dahil abalang-abala ka sa maraming paglilibang. Hanggang sa nagkakaedad ka na hindi mo namamalaya, yung dumarating na sa iyo yung hindi ka na makatulog kasi inabuso mo sarili mo. At ang mayroon namang mga nervous breakdown kung ba't kaya tinatakot nila ang sarili nila? Kung wala kayong ginagawang hindi tama at wala kayong inuusig na budhi at konsensya, mapapatag ang loob nyo at payapa ang isip nyo. Subalit alam nyo baga, pinakamahirap kalaban ay budhi at konsensya. Yung konsensya. Kaya dapat ang tao, upang hindi natutupad ang mga aral ng Ama na kapag budhi mo ang aking binigay na paniningil sa iyo,
mahirap kalaban ito. Huwag kang gumawa ng alam mong hindi nararapat para wala kang maging dalahin ng konsensya mo na di ikapapatag ng loob mo. Sapagkat kung minsan ang tao gawa lang ng gawa, hindi na iniisip yung mangyayari sa bandang huli. Kung anong ginagawa mo sa kapwa mo, sabi ng Panginoon, igaganti sa'yo. Ugali mong manira ng kapwa mo. Pag ikaw palang siniraan, hindi mo naman kaya. Di nagpupuyos ang damdamin mo. Ngit-ngit na ngit-ngit ka. Gusto mong magwala. Nakakapanibago rin ang panlasa ng katawan yan. Kapag hindi mo na ibibigkas at hindi mo nagagawa yung gusto mong gawin. Hanggang sa di mo namamalaya, nagkakasakit ka na pala. Ganyan lang, mga minamahal ko. Napakaraming pamamaraan na makabubuti at marami ring pamamaraan na makasasama. Mamili kayo ngayon kung ano ang gusto nyong gawin. Ano ba ang dapat nyong piliin? Ang pamamaraan na makabubuti sa inyo o pamamaraang makasasama sa inyo? At sinisigurado naman ng Ama, wala pang taong gumawa ng mabuti na hindi siyang gaganti at gantimpalang mabuti ang kanyang pinagkakalob sa bawat isa. At wala namang masamang gawa na patuloy na lamang gagawin ito na hindi niya sisingilin sa takda. Kaya kung alam niyong kayo ay anak ng Ama at siya ay kinikilala niyo, anuman ang nakaraan ninyo, dapat talikuran na. Dapat iwasan na. Dapat pagsumakitan at pagsumakitan mo pang magsikap ka pa na makaiwas ka na. Kumbaga sa isang takbuhan, tumakbo ka na. Iwanan mo na ang dating buhay mo nang maharap mo ang panibagong buhay mo. Buhay ba, Ama? Sa gayon, sa hindi mo namamalayan, ang Ama ang nagpapatag ng isip mo, pumapayapa ng isip mo, napapalagay na ang loob mo, nakakalmante na ang loob mo, kinakalmante niya na kalooban mo, pinapatag na ang kalooban mo, kaya mapayapa ka na bilang anak niya na di ka na nalilito, nagugulumihanan, na kumisay, nagiging daan ng init ng ulo mo. Hindi ka na bugnutin, na kumisay, nagiging daan ng sakit mo. Hindi ka na maraming iniisip sapagkat kampantit kontento ka na. Dahil ano man ang meron ka, masaya ka na at maligaya pa. Buhay ba ang Ama? Kaya habang lumiligaya ka, naiiba ang puso mo. Habang sumasaya ka, naiiba damdamin mo. Habang pinapayapa ka ng Ama, naiiba ka bilang tao. Sapagkat naiba ka, hindi ganang ikaw, hindi ganang kapwa mo, kundi ganang mula sa Kanya. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal. Tandaan ninyo, walang katumbas na bagay at salapi ang kalusugan. Kaya't kung minamahal ninyo ang sarili nyo, uunahin niyong pahalagahan kung anong makapagpapaligaya ng puso nyo at makapagpapapatag ng isip nyo. Yaong, tanggapin nyo'y Ama na siya mismo ang sa inyo'y mangunguna, patag kayong nabubuhay sa ibabaw ng mundo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Ginawa man ang kapwa ninyo, na dinulutan kayo ng mga dalahit problema nyo, kung kasama nyo pa rin ang Ama at Ama pa rin ang inaasahan nyo, anumang dinulot ng kapwa nyo, siyang naglilihis sa inyo at siyang nagbibigay sigla upang tamasahin mo ang saya sa kabila ng dinadala. Sapagkat siya ang nagpapatotoong buhay na kasama mo. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam,
nek karamaneyahanam. Tulad ng mga nabagabag nang dahil sa inggit kay Esteban, nanulsul sila ng kapwa-tao nila. Sinulsulan ng kapwa nila para sabihin ang hindi totoo. May taong mga ganyan. Bayaran pa, binabayaran ng kapwa-tao. Nang dahil naman mahilig sa salapi ang tao at madaling matangay sa salapi, napasuhol naman. Ang hindi alam ng taong nasusuhulan, kapag siningil siya ng ama, walang katumbas ang paniningil niya. Sapagkat sandali lang ginastos ang salaping isinulsol, kay tagal naman niyang pagdurusang dalahin ng konsensya ang ganti sa kanya. Anong napala? May napala ba? Kaya may mga taong hanggang mamatay, hindi naging masaya. Kaya may mga taong hanggang namatay, hindi napatag sila. Sapagkat pinagpalit nila tulad ni Judas. Ang dapat ay kapanatagan at dapat ay kasiyahan, ang dapat ay kaligayahan sa sandaling saya na dusa sa buong panahon. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, gawang mabuti, hindi ito mapapakli at mababali. Salitang mainam, matwid na sinasambit. Subalit ang masama dapat na yumuko at sumuko upang ang Ama ang maghari sa lahat. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamaneyahanam, nek karamaneyahanam, nek karamaneyahanam. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Halimbawa, sa mga nagaganap sa ibabaw ng lupa na tiwalang-tiwala halimbawa ang kapwa niya, pinagkatiwalaan, pagkatapos ay sa salapi na sisilaw. Habang ginagastos mo yung nakasisilaw sa iyo na yan, masaya ka. Pag tinapos na ng Ama at siya naman ay maningil na, dusa mo na. Ganon lang kasimple yun. Kaya, mga minamahal, hindi lahat ng may sakit, totoong sakit. Kung minsan maraming may sakit dahil sa pag-uusig ng budhi. Maraming may sakit dahil hindi na makaya ng isip. Maraming may sakit dahil hindi na makayanan ng dibdib. Maraming may sakit dahil hindi na tama ang ginagawa. Ngunit, kung tama tumpak, tandaan ninyo, kumain ka ng 3 beses sa maghapon, maligaya at masaya ka. Humiga ka, bumangon ka, nakatawa ka pa. Ngunit yung matagal ng ginawa mo, na masama at hindi tamang mabuti, ay wala sa iyo. Habang panahon, habang buhay ka, isip mo'y uukwilkilin sa takdang paniningil. Yan ang di dapat maganap sa babaw ng mundo. Kaya ang layon at habilin ng Ama sa Espiritu niya, tanglawan mong mga anak ko upang makilala nila ako. Yaon ang bilin at pinakahabilin sa isang Espiritong binaba. Kaya't kung kikilala sa lupa, ang tao'y makikinig at tatanggap. Walang taong malilisya sa tama at marapat. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamaneyahanam, nek karamaneyahanam, nek karamaneyahanam. Buhay ba ang Ama? Isang pagkakataon, may lugar na tinunguhan. Pasarado na ng pintuan ng sasakyan ay lumapit ang isang nagmamadali. Bilhin nyo na ito. Pakibilhin nyo na po ito ng
nang kami naman ay may pagkain at wala pa kaming buena mano eh. Kasi kay pagkain ito eh. Para po may pang-almusal kami. Salamat sa Diyos ng katotohanan. Dahil nakaupo na, tiningala siya dahil mababa ang sasakyan, ginanyan. Anak, paano kung bibili niyan? Hindi naman galing sa mabuti yan, pinuslit mo lang. Namula ang kinakausap. Tinakas niyo lang iyan hindi kasama sa bilang ng in-out ninyo. Manapa anak, ito sasabihin ko sa'yo, para mabusog ka. Huwag mo nang gagawin iyan. Nagsalita na sino si Apo Kunching para manghingi siya ng tawad? Di naman siya kilala. Patawad po, kasi po'y napakahigpit naman po ng aming amo. At ang sweldo po namin ay ganito lamang. Kami naman po ay sobrang pagod. Kaya nagagawa namin ito. Hindi yan dahilan at hindi yan katwiran. Kung di ka kontento sa kanya, umalis ka. Humanap ka ng mabuti at gawin mo ang mabuti. Opo, ang sabi nila. O sulong, hindi na yan bibilin. Ibalik nyo. Ay, hindi na po pwede. Kasi po hindi na po yan pwedeng ibalik at matatanggal po kami. Pag binalik namin, malalaman kami ng ngunguha. Di baling matanggal ka anak, umamin ka naman sa iyong kasalanan. Ngayon kung mabuti ang pag-amin mo, maawa sa'yo, hindi ka tatanggalin, baka umentuhan ka pa. Salamat po sa pagtama ninyo. Salamat po at tumulo na ang luha. Nawa lahat ng taong tinatama ay gayon. Nawa lahat ng taong kinakausap ay gayon. Ngunit may mga taong pusakal na sa kasalanan, nagmamaang-maangang pang mabait, kunwari lang pala, na hindi naman totoo sa gawa ng kapwa. Nalugod ang ama sa pamamagitan niyon, binasbasan siya at sinabi, sulong anak, magbagong buhay ka. At kasabay ng pagbabagong buhay mo, payakman ang simula mo. Kapag sinunod mo ako, tandaan mo, sa kaunting puhunan mo, pauunlarin ko ito. Isang pagkakataon na naman na may sinakyan sa sakyan. Taunang binilang itong binabaybay ko sa inyong harapan, sapagkat kung ganang si Kunching ay di na yan mababatid at magugunita. Bilin nyo na po ito. Benamano sa tanghali. Tinitigan ang nagbebenta. Bibilin ko yan kung magbabago ka. Bakit ako magbabago, sabi niya. Ano ba ginagawa ko? Nagtitinda lang ako. Gusto mo bang sabihin ko sa'yo ano sinasabi kong ito sa'yo? Hindi siya sumagot at umalis. Umupo sa unahan ng sasakyan. Habang di umaandar, hindi umuusad ang sasakyan, panay ang akyat ng mga tao. Hanggang sabihin ng isang umakyat, konduktor ang tawag, na paano ka naman Ano ang iniiyak-iyak mo dyan? Wala Bumalik. Kaya po Kunching, talaga po bang may mali akong ginagawa? Gusto mong sabihin ko kung anong ginagawa mo? Kunwari lang yung pagtitinda mo, iba binebenta mo.
Hindi iyan ang tunay na binebenta mo. Pinalalabas mo lang tindera ka nito, ngunit may ibang binebenta ka. At alamin mo kung ano ang dangal mo. Umiyak na. Hinawakan ang kamay at sinabing, nanginginig, patawad po. Kasi po, ako lang naghahanap buhay. Ako po lahat. At di ko makasya itong pagtitinda ko na ito, kaya po nagagawa ko yun. Anak, hindi yan dahilan at di yan katwiran. Kung nais mong mabuhay ng marangal, batahin mo lamang ang hirap panandalian. Subalit kung mabuti ang iyong gagawin, tandaan mo, ikay aking ahanguin. Sulong, aka na. At ako'y may pagbibigyan. Subalit, tandaan mo, batid ko kung nagbago ka, masisilayan ko ito. At ito ibibigkas ko sa iyo kapag ginawa mong pagbabago. Bibigyan kita ng isang tunay na magmamahal sa iyo at bubuhayin kayo. Yaw na yung mapapangasawa mong mamahalin ka kahit anong naganap sa buhay mo. Ganyan ang tao. Nakapangungusap ang hindi nila nakikita. Ngunit kung minsan totoo na sinasabi, ayaw pang paniwalaan, ayaw pang aminin. Maraming nilalang na ganito, mapagmaang-maangan. Subalit ang wika nga'y, ito ay ginagawa ko para kayo'y baguhin ko tao, hindi para magpabago sa inyo'y kapwa nyo. Ngunit paano ito matutupad? Nang mga tata at tinala sa banal na aklat, nang sumunod sa akin, kailan may di madidimlan. Nang sundan ako, dawid dadaan ang handog ko, at ang kilala ko, kikilalanin ko. Paano magaganap ng tao'y mapapatag? Siya mismong gumagawa ng kanyang kabalisahan at ikababalisa. Sa pagnanasa at paglalayon sa sanlibutan, maraming napahamak na tuwiran. Subalit ang naglalayon at nagnanasang amay kamtan, lahat napabuti ang isip at kalooban. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan. Subalit sino nga ba ang maniniwala sa kapwa nila? Yamang tumititig mata ang ginagamit at walang pandama. Kaya't gamitin nyo muna ang pusong pinatitibok para mabuhay kayo, upang maramdaman nyo ang amang bubuhay sa tuwina, ng totoong damdamin nyong mula sa Kanya, at nang maganap ang magbagong buhay kayo. Mahal na mahal ko kayo, huwag mahirati ang tao sa pangangatwiran, sapagkat di alam ang uurungan at susungin, ni hindi alam kung kailan ang hangganan ng buhay. Ang mahalaga, yung mga binabata mo na di ka makukonsensya, patag pa rin pagbawi ng buhay mo. Kaya't pagdatal ng takda, nakapiling mo na ang tagapagligtas mo, masasabi mong kaibuti ng sinapit mo sapagkat siyaon ang kinamtan mo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Sapagkat walang taong tutupad at gaganap ng ganito, at walang magbibigkas magtuturan ng gayon sa inyo. Walang taong nakalilirip ng isip at damdamin nyo, subalit ang di nyo nakikita. Mula dugo pa lamang kayo, bawat pitik at pikislot ng tiyan ng ina nyo, batid kung ilang beses sumikad kayo, nang nagkapaa at nagkakamay na, kung paano na maluktot bilang sanggol kayo sa loob ng inyong ina. Hanggang iluwal na't isikad niyong diretsyo at masabing lumiwanag na ang buhay ay nasa iyo. O tao, katotohanan ang tinuturan ko, di nga ganang lahat kayo'y nakaunawa sa sinambit ko, subalit magalak at magpuri kayo sama kung sa sinambit kung yaong di nyo nawawaan, nadama naman ng puso nyo. Pagharian kayo, mga inibig, kung totoo. O aking ama at ama nila,
Yamang tinuran mo na ang marapat sa kanila. Ikaw na rin mismo ang naghayag ng katotohanan mo at binigkas na lamang ng bibig ng ginamit mo. Sa gayong patotoo, Espiritu'y dinatal mo. Ang may pandinig sa kanila ay nakarinig. Nek karamaneyahanam, nek karamaneyahanam, nek karamaneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Panginoon. Napakadakila niya. Mula sa mga gawa ng alagad, ipinahihiwatig at pinababatid na anuman ang isipin at gawin ng kapwa mo kapag kumilos ang Diyos, walang magagawa ang kapwa mo tao. Sapagkat siya'y nakakakilos ng di nakikita ng sinuman, kaya't kung siya ay iyong pagtitiwalaan at lubos mong paniniwalaan, bakit nga ba hindi niya may pakikita sa iyo kung sino siyang kumikilos sa buhay mo? Baybayin naman natin ngayon at masdan kung ano ang mula kay Juan. Pagkatapos nito, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga kababalaghang ginawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. Umahon si Jesus sa burol kasama ang kanyang mga alagad at naupo roon. Malapit na noon ang pista ng Pasko ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nakita niyang dumarating ang napakaraming tao. Tinanong niya si Felipe, saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito? Sinabi niya ito para subukin si Felipe sapagkat alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Pagnilayan ninyo. Sumagot si Felipe, kahit na po halagang 200 dinaryong tinapay, ang bilhin ay di sasapat para pakainin o makakain ng tigkakaunti ang mga tao. Sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres na kapatid ni Simon Pedro. Mayroon po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sebada at 2 isda. Ngunit gaano na ito sa ganyang karaming tao? Paupin ninyo sila, wika ni Jesus. Madamo sa lugar na yaon. Umupo ang lahat, umigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay ipinamahagi sa mga tao. Gayon din ang ginawa niya sa isda. Binigyan ang lahat hanggat gusto nila. At nang makakain na sila, sinabi niya sa mga alagad, tipunin ninyo ang lumabis para hindi masayang. Gayon nga ang ginawa nila at nakapuno sila ng 12 bakol. Nang makita ng mga tao ang kababalaghang ginawa ni Jesus, sinabi nila, tunay na ito ang propeta paririto sa sanlibutan. Nahalata ni Jesus na lalapit ang mga tao at pilit siyang kukunin upang gawing hari. Kaya muli siyang umalis na mag-isa patungo sa kaburulan. Sinubukan ng Jesus itong si Felipe kung ano ang itutugon. Nang wika nga niya, kahit 200 dinaryong tinapay ay hindi kakasya sa dami ng mga taong iyon. Subalit, sumagot itong si Andres. Mayroon pong batang may dalang isang isda at tinapay. Mga kapatid, kung pinagnilayan ninyo ang hiwagang yaon, sino ang taong makagagawa niyan? At sa panahon ngayon, hindi naman namamatay ang tinataglay na espiritu ng isang Hesukristo. Kung tunay naman nanampalataya kayo at totoo kayong sumasambang Panginoon ko, anong nagawa noon na di magagawa ngayon?
para partihin sa buhay nyo at di kulangin ang kailangan nyo. Para ibigay ang kagalingan na kung dapat kayong mabuhay pa habang naririto kayo, may siglat lakas kayo na kamtin at tamasahin. Subalit, paano nga ba ninyo sinasabuhay ang pananalig, mga mahal ko? Paano nyo nga ba tinatanggap ang isang tinatawagan nyong totoong Heso Kristo? Paano nyo ba dinadama ito sa puso nyo? Totoo ba ang paniniwala nyo? O naniniwala kayo kapag may himala na kayong nakikita? Totoo ba pagtitiwala nyo? O nagtitiwala kayo kapag tinatanggap nyo, hinihiling nyo? At habang wala pa ang hinihiling nyo at wala kayong makita, ang alinlangan nyo'y walang kapuknat-puknat sa isip nyo. Ang wika nga, kung tantunin nyo ang ginawa ko at tatantuin nyo pang lubos ito, maluwang ang daigdigan para tahakin nyo, subalit maluwang din ang tutunguhan nyo para magsambing hinihintay ko kayo. Narito lamang at nariyan, hindi lumilisan, hindi lilisan kailanman. Damhin ninyo at kamtin, inyong subukin, subalit huwag nyong tatalikdan. Kung kailangan ninyong gawin ang marapat, bakit hindi nyo subukin gawin? Subalit paano nyo nagagawa ang dapat? Samantalang marami kayong sinusubok na kapwa, ngunit ang subukan nyong magpakabuti at maging mabuti, ayaw nyong tupdin. Kaya naman, ang amang butihin, kay hirap ibigay sa lahat ng kanyang mga anak ang tunay na hiwag at marapat kamtin, sapagkat hindi lahat ng tao sa kanya'y naniniwalang lubos. O tao, katotohanan ang tinuturan ko, magalak kayo at magpuri. Kung sa oras na ito, habang nililimit, dininilay-nilay nyo, at binubulay-bulay pa yung mga kataga ko, nararamdaman ninyo may pagkilos ng nagaganap sa mga tumatanggap. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Maraming tao ang nagsasabing naglilingkod ako. Abalang-abala ka ako sa paglilingkod. Subalit kung minsan sinasangkala ng taong paglilingkod para mapakitang totoo at tapat sa kapwa-tao, subalit ang puso nakikita ng Ama, walang katapatan sa Kanya. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karamaneyahanam, nek karamaneyahanam, nek karamaneyahanam. O tao, kayo mismo ang makadarama sa matwid at mabuting gawa nyo, habang nabubuhay kayo kung kasiya at ligayang natatamo, tuwiran ngang mabutit maganda ang nasa isip at damdamin nyo. Subalit kung dumaratal na pagkayamot pagkabagot nyo, kumislot na sa isip nyo ang mga paalala ko, iwasan mo na ito anak ko, din ako nasa iyo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karamaneyahanam, nek karamaneyahanam, nek karamaneyahanam. Ganang pagkatao, walang masasambit sa inyo. Talinong binigay ko'y di pang sanlibutan ito. Kaya't kung natatanto nyo, yaong bumabaybay sa inyo, mawawari-wari nyo, kapiling nyo nga'y ako. Di nyo man nakikita, di nyo man madakot ako, para sabihin yung palad ko'y hawak-hawak nyo. Ngunit kung sa puso nyo'y nadarama ang totoo, mapapatotohanan kong iniibig ko kayo. Nek karamaneyahanam, nek karamaneyahanam, nek karamaneyahanam. Ang may pandinig ay nakarinig. Ay, buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Kung tapat, totoo at dakila ang Diyos, halina mga minamahal ko,
damhin sa puso nyo, may mawawari kayo, may mararamdaman kayong kaiba sa damdamin nyo bilang tao. Ay, buhe. Ron. Sa maglalabing-limang taon na gawain na ito, iba't iba na ang nakita mo. May bagong silang na nakaganyan. May bagong silang na nakaganyan. Iba't iba na nga naman. May isinilang na kay lusog. Subalit, pagdakay, wala na ang kalusugan. May matipuno ng masilayan mo, nang ulit na makita mo, iba na katawan niya. May kay ganda-ganda, biglang lugmok ang mukha niya. Ano nga kaya? Sino makapipigil nito? Wala. Kaya, tandaan ninyo, kung kikilalanin niyo yung Ama at maghahari siya, araw-araw, ang pag-asa nyo'y buhay na buhay. Ito, pagpalain kayo. May tanong baga kayo? Ano ang pangalan mo, anak? Mar. Mar, kailangan matulog ka na. Mamaya para bukas, ibang Mar ng kaharap ko, Boy Bang Diyos. Kung pagninilayan ninyo, paano nga bang ang tao'y dumarating yung antok? At paano nga ba siya'y natulog ng mahimbing ay nagigising? Sino taong makagagawa niyan? Bakit nga ba, no? Bakit nga ba? Bakit nga ba hindi pa maniwala ang taong ang Diyos ang gumagawa ng lahat ng imposible sa mundong ito? Buhay ba ang Diyos? Kaya kung naniniwala kahit nagtitiwala ang Diyos ang gumagawa ng imposible, aba, sa buhay nyo, manalig kayong may imposible na magaganap at posibleng kakamtin nyo. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Oh, Christopher, oh, kain. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong
magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Winika niya, manalig ka na. Araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin.
Bakit? Tinutusok. Ha? Tusukan. Kabait. Kumusta? Ha? Bakit? Kumusta? May candy ka kasi. Na. Ay. Hahawal yan. Kahit anong gawin, ganun pa rin. Laban. Habang may buhay. Laban. Oh, tapusin niyo muna yung candy. Ha? Ha? Laban, ha? Laban. O ikaw? Mahirap ang ganito. Kaya, di ka dapat. Anak, di ka ba nahihilo? Ha? Pag-ihi mo, kumusta? Okay lang. Alam mo, kaya ka nga ginagamot eh. Nasaan yung yung pinabili? Domero. Oh, bawat isang ganito, isang baso, araw-araw. No? Araw-araw. Oo. Hugasan mo, ilaga mo. Tayo ka. Ano sabi sa kanya? Oo. Nagkaroon ng infection yung kanyang utak. Yun yung epileptic kasi biglang subo ng lagnat umakyat dito. Kaya nag-epileptic siya. Pero hindi pa ito anak malala. Kaya maaari pang magbago. Bili mo rin siya ng ganon, domero, painumin ko siya ng domero at babanyusin siya ng 1 araw. Ha? Mababalik na ba? Sige. Ang kinin mo, wala posible. Ha? Bili mo. Salamat po rin. Christopher, kumusta ka na anak? Oh, Ayos lang. huwag ka nang titingin doon, ako na lang kausap mo. Nakatulog ka ba? Ayos lang. Ano ayos? Nakatulog ka ba? Oo na. Okay, salamat. Ano daw? Kaya pag kinakausap kita, ako lang sasagot. Ikaw lang sasagot. Huwag mo nang tinatanong si nanay mo, no?
Na, okay ka ba? Okay ka lang? Dapat, i-relax mo yung isip mo, anak ha. Ituon mo doon sa mga bagay na nakakapagpalibang ng isip mo, no? O, di ba? Lalit ka sa loob ng 5 araw na pagbabanyos, makita mong pagbabago. Ha? Tingnan mo, ha? Sa mahalaga, nakakatulog siya, nakakakain siya. Yan ang pinakamahalaga, ha? Sige. May bukas pa. May mission po kami, medyo malayo. Kaya may bukas pa po. Naway makaunawa kayo at magbalik na lang kayo bukas. Sandali po. Kaya sa inyong lahat, sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong may galak sa puso nyo. Matigib kayo ng pangunawa na mula sa Diyos na totoo upang kamtin ninyong marapat na galak sa puso nyo, patuloy ninyong isipin ang kabutihan. Pagpalain kayo